Hello guys, good morning. So, mag back to zero muna tayo ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano mag-import ng AutoCAD tapos mag-setup ng drawings dito sa 3ds Max at mag-model na rin for I think 20 minutes lang, okay? Okay, let's start. So, meron ako ditong ginawang AutoCAD na nilinis ko na. Ito 'yun. So, nalis ko na yung mga dimensions, inisa ko lang yung layer, na-flatten ko lahat. Tapos kung hindi kailangan ng mga linya o annotations, sinalis ko na. Okay, so mag-drag ako dito. Import ko lang. So press ko lang yung G para lalabas yung grid. Yan. So dahil isang layer lang siya, so pag import mo, isang layer din siya. Okay. So gusto ko siyang hatiin kasi gusto ko yung nilagay kong elevations nakatayo siya. Okay, naka-front ba. So select ko to. Naka-spline yan. Automatic kapag import mo, naka-spline na siya agad. So, ito na yung, sorry, nagalaw ko. Undo ko lang. Okay. So, yan. Tapos, hanapin ko dito yung detach. Click ko lang yung gilid. Pwede mo na siya mag-drag. Okay. Detach ko lang ito. Yan. Once na detach ko na siya, yung gizmo niya is pupunta dito sa gitna. Kasi naka-center lahat On center kumaga yung gizmo niya. So, gusto ko siyang ilagay doon sa lower part ng bahay. Punta ako dito sa hierarchy. And then, click ko to. And then, mention nyo na i-activate mo yung snap. Ito yung pala yung settings ng snap ko. Right click ko siya para lalabas yung options niya. Ito. So, sa snap, ito yung naka-check. Tatlo. And then, sa options, ito yun. Okay. So, once na na-activate to, lagay ko dito. Click ko yung y-axis. Tapos, press ko yung S sa keyboard ko or click to. And then, mag-snap siya. Yan. And then, off ko na siya. And then, off ko na yung snapping muna. Okay? So, once na-off mo na siya, make sure ninyo na-activate ulit ito. Itong snap na iba. Ito yung angle snap toggle. Okay? So, i-rotate ko siya. Kasi kapag hindi ito naka-on, ito yung mangyayari. Random siya. Hindi mo makontrol yung snapping niya. Pero pwede mo dito i-adjust dito. Like for example, press mo dyan 90. 90 yan. Mag-vertical na siya agad. Pero kasi minsan, sa sobra kong pagmamadali at hindi ko na naisip dito lang ako. Click ko to. Tapos rotate or E. Tsaka ikutin. Yan. Magsasabay 5 yung angle niya. Yan. 90. Yan. So, balik ako sa move tool. W. Click ko sa labas. Tapos ikutin ko na siya gamit ang perspective. Dito P ko lang or dito. And perspective. And then, mag-panning pala, gamit mo yung center button ng mouse mo. Yan. Mag-rotate. Kung gusto mo siya mag-rotate na hindi na kailangan mag-click dito, so ang gawin natin, meron dito sa baba, ito, or press mo yung perspective din natin. Or press mo yung alt sa keyboard mo, tapos yung center button ng mouse mo. Yan. Kung saan yung cursor, dun siya iikot. Yan. Yan. Okay. Once na ano mo na siya, nalagay mo na siya at na itayo mo na tong elevations niya, i-freeze natin. Right click, freeze selection. Yan. Okay. So, balik ako sa front view. Alisin ko yung grid kasi ang magulo eh. So, press ko yung G. Yan. So, mag-start tayo mag-modeling. Mostly yung nagamit ko dito is spline. Ito yun. Sa pangalawang options, yung shapes. Yan. Tapos rectangle. Yan. So, once na nagawa mo na rectangle, right click mo lang siya, convert mo siya sa spline. So, sa nakikita ninyo, straight lang to, diretsong ano lang. So, ang gawin natin, click ko to, yung spline, and then outline ko. Yan. And then muna, okay? So, deactivate ko muna to, and then, ilagay ko siya dito, sa front.
Diba hindi mo siya matugma, no? So, ang gawin natin, activate natin yung snapping. Ito yun. Snap, toggle, your S. Press ko yung S. Dito naman, diba nakita ninyo yung X tsaka Y. Kapag i-click mo yung Y lang yung ano lang, Y axis lang yung gagalawan niya. Yung X din, ganun din. Yan. Kahit na i-up down mo pa yan, left and right pa rin yan punta niya. Kasi ito yung na-activate yung yellow eh. Yan. Dito naman, ito yung random. Kapag maklik mo to, random siya. Yan. So, okay. So, para mailagay din siya sa snap, I mean, dito sa tamang ano niya, location yung line ng spline na to, i-snap natin siya. Activate ko yung vertex. Highlight ko to. So, teka. Diba, meron kayo nakita marang green? Kasi nagka-curve yan eh. Yan mo. Yan. So, in order na hindi siya lumalabas or kaya hindi siya ma-activate, right-click natin to. Kaya gawin natin corner. Yan. Para mawala na yung green ba. Okay, so click ko to. And then, di ba, gusto kong puntahin dito siya. So, kailangan kong playin yung x-axis. Yan. So, na-activate yung x-axis. So, hindi mo siya kailangan i-up down mo. Hindi mo siya pwedeng lang ma-up down. So, once na naka-activate siya, press mo yung isa keyboard mo. Snap. Yan, mag-snap siya. Mag-snap. Yan. Same sa kabila. Yan. Tapos, ino-off ko yung snap para hindi siya sagabal pa sa ginagawa mo. Ito din, snap din dito sa pinakababa o kaya dito lang sa next. Yan. Kasi, platform mo to eh. O kaya, tawag yun, foundation. Okay. So, dahil ginawa natin to, so, pwede tayong gumawa ng window. Yan. Snap lang. X-axis, snap. Off ang snap. X-axis ulit. Select yung X-axis. Tapos snap ulit. Yan. So, off ko ulit yung snap. And then, select ko to. Y-axis naman tayo. Paakyat naman. And then, snap ko ulit. Yan. Alisin ko naman ng snap. Dito naman sa baba. So, yan. Snap ko ulit. Yan. So, once na nakagawa ka na ito, select mo siya, gamit ito, yung spline. And then, press ko yung shift sa keyboard ko. And gagawa siya ng duplicate. And then, snap. While selecting lahat ito, itong part na ito, itong box or rectangle ito, activate ko yung snap. Yan. So, pili ako dito. Make sure ninyo naka-activate yung x-axis. So, activate ko yung snap. Yan. Yan. And then, uli. Ganun dito. Yan. So, dito naman, kasi gusto kong dadagan yung points. So, dito yun, refine ka. 1, 2, 3, 4. And then, select ko to, yung dalawa sa gitna. And then, akit ko sa taas. Snap ulit while using y-axis. At saka left click mo, hindi mo bitawan. Snap po siya. Yan. Then, dito muna sa first point. Sorry. Yan. And then, stop yan. Okay, dito din, same din. Yan, snapping. So, dito naman sa taas. So, kailangan siya i-snap dito sa pinaka-point ng bahay. And drawing pala. Yan. And then, gusto kong mag-drag ng refine, yung point. Kasi para dito sa pinaka-edge, parang stok-tok, diba? Okay. Sabi naman ng shape ng bahay nasa front, okay? So, di ba ngayon flat pa siya. So, ang gawin natin yan para maging ano siya, maging 3D siya. I-drag natin to sa pinaka-huli lang dito. Make sure na naka-snap ka. Yan. Yan, dito. And then, bago natin siya i-3D or extrude, so, cutting muna natin yung sukat ito. Kasi naka-ano to naka millimeters na nung ginawa ko sa CAD. So, yan. Naka-snap. Pag S mo, automatic mag-snap siya. Yan. So, nag-snap siya, no? So, ito yung sukat niya. 131,764. So, sorry. So, copying ko to. Tapos, delete ko yung ginawa kong rectangle. Dito naman, select ko yung ginawa nating draw spline na magka-shape sa bahay. So, punta ako sa modifier list. Then, click ko to. Mag-add ako ng extrude. Hanapin mo lang dito sa sa arrow down ba? Sa scroll. Yung extrude. Or press mo lang yung letter E sa keyboard mo. Lalabas. Hanap ka lang ito. Maglalabas ng mga letter E din. Yan.
extrude, tapos paste mo yung kinopya mong sukat kanina. Yan. So, top view mo, yan, magkasukat na siya. So, yan ang tinatawag na accurate modeling ba. Okay, so ang next is, so I think pantay yung, hindi. Ito pala mas ano. So, kung hindi pantay yung second floor tsaka first floor, yan. Kasi, so gawin natin dyan, sa modeling, dito muna sa baba. Actually, kung dito ako tumingin, pantay. So, baka mali yung pag ano ko, paglagay ko ba. Tingnan natin. Tama naman. May problema yung pag sa drawing ata to. Kasi dito pantay eh. Yeah. Yung kung bakit di pantay. Bahala sa dyan. Okay, so, ipapantay lang natin. So, gawin ko dyan. Same pa rin naman natin dito. Actually, pwede mo itong kopyahin. Ito. Lag ko dito. Select ko to. Yung spline. Click ko to. Yung spline ulit na options. Delete ko yung dalawang ganyan. Tapos, press ko to. Yung vertex. Ito. Yan. Select ko yan. Tapos, delete sa keyboard mo. Yan. Tapos, liitan ko siya. Or kaya, pwede ko na siyang diretsuhin. Yan. Ganyan. Tapos, ito mintana. Tag ko din. So, hindi siya pantay. Siguro kasi mas tinan nila, no? Okay, yan, stop. Then, snapping lang. Yan. Okay, then dito. So, ito. Ito yung maganda sa snapping. Kung gusto mong accurate yung ano mo. Yan. Ito din, no? Hindi din pantay, oh. Ewan ko dyan, bahala sa dyan. So, yun. Check ko natin yung roof. O, dito. So, tayo silagay dito. Yan. So, kailangan din siyang ipantay. Gamit ako ng segment. Click ko to. Sorry, yan. And then, y-axis. Yan, snap lang siya. Okay. So, balik muna siya doon. There. Okay. So, yan. So, sa top view, kailangan mo siyang tayo. Diba, nakita niyo nandito yung gizmo natin dahil yan sa, ano, sa ganito. Sa kumbaga, yung malaki, naging maliit. Kaya, yung gizmo niya nandito. So, kung gusto mo siyang gawing ilagay sa center, click mo lang to. Pangatlo. And then, affect pivot only. Tsaka, gawin mong center to object. Yan. Okay, and then, top view mo, letter T sa keyboard. F3 para magiging wireframe siya. Yan. Check mo kung tama. Yan. So, hindi na natin yan liitan kasi hindi na makikita sa 3D. Okay. So, after nyan, kasi yung view na to is reviewin ko muna. Parang front lang ata to. Okay, front lang siya. So, hindi mo na kailangan gawin yung left tsaka right. So, dito lang tayo. Yan. Spline. Delete ko to. Ang mga points sa gitna. So, magiging rectangle na siya. Yan. So, tapos sa coating ko lang. Make sure niyo naka-angle snap kayo kapag umikot kayo. Yan. E, yung mag-rotate. W, yung move. R, yung scale. W, E, R lang to. Yung mouse yung ginagamit. Yan. Okay, ganyan. Snap ko tayo natin kung magtugma. Yan, tama naman. So, balik ako dito sa spline. Activate ko yung vertex. Select ko to. Make sure nyo nakaselect yung y-axis. Tapos, snap lang dyan. Yan. And then, wag mo lang pansinin to yung pagluman yung lagpas kasi malatago na yan sa bintana. I mean sa roof. Okay, yan. Yan lang gawin mo. Tapos, hanggang sa dulo na. Yan, basic lang. Yan. Okay. Ang oras na. 14 minutes. Okay, meron pa tayong 5 minutes. Yan. Duplicate ko siya. So, ganun, same pa rin. Mag-duplicate. Gamit pa rin ng shift. Tapos, magtatanong siya kung i-copy mo, instance mo, or reference. So, actually, yung dalawa ito ginagamit ko. Copy tsaka instance. So, copy lang muna kasi baka mahaba siya. Kaysa sa ano. Sa kanina. So, yan. Lagay ko dito. So, dahil na baliktad siya, sa kabila yung face niya.
Gawin natin is mirror natin. Ito yung mirror. Yan. So, y-axis okay na yan. Kasi yung y-axis ganyan. Okay, no clone lang. Kasi kapag mag-clone ka, magdalawa siya. Okay, yan. And then, habaan ko lang sa likod. Yan. Okay. So, ang next is ito. Yung roof. Yung roof na to is pwede gawin pwedeng box, pwede ding spline. Kasi simple lang to. Okay? So, gawa tayo ng rectangle. Snap ko to. Tapos convert ko siya. Spline. Gawin ko siyang corner. Select all. Right click. Sorry. What's happened? Select all. Right click. And then corner. Then snap ko lang to dito. Ito yun. And then, magkada ko ng points. Refine. Yan. Snap lang. Yan. Once na nagawa mo niyan, pwede mo na siyang ikutin. So, bago natin siyang ikupituhin, meron kasi ditong detail na kailangan natin siyang gawin ba. Para hindi ka na babalik dito. Yan. So, tapusin natin. So, dahil meron siyang extra additional na points, so pwede naman gumawa ng refine. Yan. Or, meron pa isang option. Chamfer. Yan. Dalawa lang yan. Refine at chamfer. Pero, gumagawa siya ng ito, parang ganun para mag-smooth siya pa. Yan. So, corner uli. Yan, snap natin dito. Yan. And then extrude. So, yan lang muna. Wala mo na sukat. Ito din. Extrude din. Yan. Okay, so ikutin na natin. Ganyan. 90 degree. And then, ganyan dito. So, yan siya in drawing. Pwede mo siyang gawing polygon. Pwede mo siyang ganyan na. Pero, kapag roof kasi, ginagawa ko is polygon para mag-drag na lang ako. Kaya nito, ginawa ko siyang polygon, right click, edit convert to polygon. Yan. Yan siya. And then, ito din. Sorry. Y-axis lang. And yan. Tapos, convert to polygon. And then, ganyan. Kaya, okay. Sige, yan na. Ay, mas maganda pantay na natin. Okay. Tapos, once na nagawa mo na siya, ito, click mo to. And then, press mo yung F4 para lalabas yung line. So, medyo light yung line niya. So, gawin natin yan para mas mabilis mag-model. Ito yung gawin natin. Edge faces, and then clay. Yan. So, left view, press yung L. Alisin ko yung grid. And then, yan, snap ko siya dito. Yan. Yan. Okay. Diyan naman tayo. So, hopefully, sa basic na tutorial na ito, mayroon kang matutunan. At kung meron ka pang gustong matutunan na tuloy lang kapag panood. O kaya mag-message ka sa akin kung gusto mong mga request. Tayo natin gawa ng paraan para gumawa ng tutorial. Okay? Salamat sa manood. Paalam!